Magandang gabi. 82 years old na lola sa Tugigaraw. Mas malaki na sa ulo ang bukol sa muka. At ang tanging hiling niya, maging masaya kasamang kanyang pamilya. At mga bully sa MMDA, biniktima ang kasama nilang nanay na traffic auxiliary. Iyak ka nang iyak kasi. Pinapayak ka bulihin mo rin. Hindi ito dapat palalampasin. I want them na mawala na dyan sa MMDA para hindi na sila makapambubuli. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Parang tinubuan ng isa pang mukha si Lola Maria ng Tugigaraw dahil sa laki ng kanyang bukol. Sa pangkaraniwang pasyente, operasyon ang solusyon sa kondisyong ito. Yun nga lang, sa kaso ni Lola Maria na higit 80 anyos na, lubha itong delikado. Masaya ang kwentuhan ng magkakapatid na Soriano kasama ang kanilang nanay Maria. Nangdat na namin sila sa kanilang bahay sa barangay Linaw East, Tugigaraw City. Nakakahawa ang kanilang tawanan. Ngunit hindi may tatanggi ang literal na pasanin ng 83 anyos na ginang. Isang napakalaking bukol na mas malaki pa sa kanyang muka. Medyo maggalag ka pa Taong 2017 nang mangyaring isang aksidente na sa paniniwala ng pamilya ay naging mitsa ng pagtubo ng bukol. Nastok sa banyo. Nastok yung ulo. Nadulas ako sa banyo. Si Mama Maria noon, ano yan ma'am, pag naliligo siya, sinasarili niya lapang maligo yan sa banyo ma'am. Tapos hindi namin alam na habang naliligo, nadulas siya sa banyo. Isang taon pa makalipas nang magumpisa ang umbok sa kanyang kilay. Noong una, hindi pa ito hassle kay Nanay Maria. Ikala ko, hindi lalaki yung bukol ko. Wala po siyang sinasabi sa amin na masakit po yun. Kaya parang sa amin, okay lang po na kasi baka pag lumaki na, saka po patatanggalin. Yun ang sinasabi niya sa amin na tatanggalin pag yung lalaki na yung bukol. Subalit, makalipas ang isang taon, hindi na wala ang bukol. Bagkus, lumaki pa ito. Yung parang bola na ganito. Parang tennis, ganun po. So nabahala na rin po kami yun kasi lumalaki po siya. Pero kada pumupunta po kami sa doktor, tumataas po yung BP niya. Yun po yung nagpapahirap sa amin. Ayaw niya po talaga. Yun nga lang, tumanggi si Nanay Maria sa operasyon. May ibang mga karamdaman pa kasi siyang iniinda. Sinabi sa akin ukirahan na sa mawala yung bukol ko. Ayaw ko man. Baka kayaan yung mamatay ako. Baka hindi ko makaya manta yung edad ko na 83. Baka hindi ko makaya yung gamot. Gawa ng yung katabi kasi ni mama noon ma'am is may namatay yung katabi niya. Natakot po siya. Tumaas po yung BP niya tsaka yung sugar niya. Kaya po hindi po natuloy na ooperahan. Pinipilit po siya namin noon ma'am talaga. Pero siya mismo yung may ayaw. Kaya hinayaan na lang po namin. Kahit gusto din po sana namin na tulungan siya habang maliit pa lang po yung bukol. Pero siya po mismo kasi umayaw ma'am. Dahil ayaw ni Nanay Maria na magpa-opera, ang isa sa kanyang mga anak, naisipang sa albularyo siya ipatingin. Nung pinapatingin ng anak niya sa albularyo ma'am, may pinahid sa mata niya. Ang siste, mukhang pinalala pa ng albularyong problema. Baka dun cause na na-infect yung bukol niya ma'am. Parang may oil na pumasok sa mata niya, dun na yung cause na lumalaki-laki na siya ma'am. Tapos pinadoktor pa namin, binigyan lang ng gamot, ganyan ma'am. O yun, habang gumagamot, hindi pa rin gumagaling, mas lalong lumalaki ma'am. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang bukol ni Nanay Maria hanggang sa halos doble ng laki nito kumpara sa kanyang muka. Umabot sa puntong ayaw na niya magpakita sa mga kapitbahay.
Wala, yung gusto niya lang yung mag-stay lang dyan sa loob ng bahay. At saka nahihiya na rin po siya na lumalabas. Hindi po namin pinapayagan na rin na lumalabas na kasi ganyan po kalaki yung buko. Nahihiya din po siya. Ngunit, isang bagay ang may pagmamalaki ng kanyang pamilya. Mabigat man ang kanyang dinadala, patuloy niyang pinagagaan ang mga suliranin ng iba. Siya po yung nanay na mapagbigay kahit na wala pong maiiwan sa kanya na pera o ano man sa sarili niya. Binibigay niya lahat sa mga anak niya. Mapagmahal po siya, ginagawa po niya lahat para lang maibigay din po yung pangangailangan namin. Kahit yung simpleng pangangailangan, binibigay niya, gumagawa po siya ng paraan. Sobrang bait niya sa akin. Wala akong masabi kasi hindi niya kami pinapabayaan. Pag alam niya naman na pag walang-wala kami, ganyan, nandiyan siya lagi. Nung malakas siya, ma'am. Kaya nga, believe ako sa kanya, ma'am, nung wala siyang bukol. Supportive. Sinusuklian ito ng mag-anak sa pamamagitan ng pagtutok sa kalusugan ng kanilang ulirang ina. Ako pa yung sumasama sa kanya na magpa-check up every 3 months, ganyan ma'am. Meron pa yung mga medical certification, kailangan rin po yung gamot niya. Kung ano yung mga gamot niya rin ma'am, yun ang binibili namin. Subalit, habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang sitwasyon ni Nanay Maria. Siyak, ma'am, mahirap. Mabigat, ma'am. Sumasakit po ba? Kumikirot? Oo. Sa kabila ng maselang sitwasyon ni Lola Maria dito sa kapatid mo, tiwala kami na may magagawa pang aksyon. Abangan yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Sensitibong lagay ni Lola Maria na kung kailan umidad na, saka pa tinubuan ng bukol sa muka na patuloy na lumalaki. Ngunit tulad ng kahit sinong ulirang ina, inuuna pa niyang isipin ang kapakanan at kaligayahan ng kanyang pamilya. Sinubukang magpahinga ng 82 years old na si Nanay Maria. Ngunit sa laki ng bukol sa kanyang muka, paano kaya? Sa kanyang pagtulog, halos gawin na niya itong unan. Wala namang magawa ang mga anak niya, kundi sikaping kahit papaano maging komportable siya. Kaya yun kung ano na yung gusto niya ngayon, yung mga hiling niya, yun na lang po binibigay namin. Saka nandito yung parang todo suporta sa kanya. Yung alaga namin sa kanya. Kasi ganyan na po yung sitwasyon niya, ma'am. Kahit hindi nakakapagpahinga ng maayos, tila napapawi ang lahat ng kanyang sakit at pagod kapag nakaharap na ang mga apo. Pinupuntahan niya lang yung apo niya, yun yung lakas niya ma'am. Na pinupuntahan niya yung mga anak ko ma'am. Buti kaya niya naman ma'am na pumupunta dito sa bahay. Sabi ko pag minsan pagka masyadong umikot-ikot, baka matumba ka, sabi ko. Oo, sabi niya ma'am, may exercise ko rin. Hindi mareklamo si Nanay Maria. Kaya sa pambihirang pagkakataon na nagsasabi siyang may iniinda, agad nakaalalay ang kanyang pamilya. Pag sabi niya sa akin, Jane, pahingi nga muna ng Mefenamic kasi masakit yung ulo ko. Pag masakit na yung bukol niya, ma'am, pinapainom ko na siya ng Mefenamic. Nagkakalma naman, ma'am. Bukod sa kanyang pamilya, isa pa ang nagpapalakas kay Nanay Maria. Ito ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa first Sunday, lagi yan dun sa Piat, ma'am, sa kahit malayo, ma'am, pumupunta para lang hingi ng lakas niya na mahaba pa yung buhay. Kahit gano'n yung sitwasyon niya, kahit yung sakit ng bukol niya, yun yung pinapray niya na lalakas pa siya, ma'am. Hinihingi niya na hahaba pa yung buhay. Sa pagbisita ng kapatid mo kay Nanay Maria, muli namin siyang tinanong kung gusto niya bang magpa-opera. Heto ang kanyang sagot. Oo, kainin ko na, meron magbigay ng kainin ko, ma'am. So kung o-offeran po kayo ng operasyon ngayon, ayaw nyo na po. Ayaw ko, ma'am. So kumbaga, kung magpapahatid po kami ng tulong, yung para sa pang-araw-araw nyo na lang po Oo. ba? Bagamat nakalipas na Mother's Day, syempre, hindi kami papayag na walang belated celebration. Lalo pat nalaman namin, malapit na pala ang 84th birthday ni Nanay Maria. Unahin na natin sa mga sorpresa
ang Chibugan, kasama ang pinakamamahal niyang mga anak at apo. Ang Luho Bar and Restaurant isa itong Asian dining restaurant. Isa sa pinakamalaking restaurant here in the city of Tuguegarao and in the entire province of Cagayan. So we accommodate up to 300 guests in one sitting. For 15 packs group, pwede na po silang mag-celebrate here for as low as 5,000 pesos. So we actually celebrate 10 to 15 birthday celebration in a day. Here at the main dining. So, yung mga other amenities namin with the bar, if gusto nila more on beverages, meron kaming bar. And pag intimate dining naman, meron kaming terasa. At the same time, you also have hotel rooms here. If you are visiting Tuguegarao City, please don't forget to visit us here at Luho Bar and Restaurant. Nagpaabot din kami ng marami pang mga regalo. Meron po tayo groceries para kay nanay. Ano paborito mong prutas, Nay? Yung mangga. Mangga? Mango yan. Mango. Yan yung Apple. Ayaw, po niya mangga na. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Ito pa na ibang prutas pa bukod doon sa mangga. Opo, meron kayong grapes. Grapes. Gusto nyo yan, grapes, Nay? O, may saging pa kayo po. Saging. May apple, may orange. Radyo. Radyo. Buksan nyo, Nay. Nay, pag may radyo, may? TV. TV? Ay! Po yan, TV na ka. TV na yun. Ma'am. Wow. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you. Sobrang saya ko, ma'am. Thank you, Sir Rafi. Thank you. Pero hindi pa po tayo tapos kasi nagpadala rin po siya ng 25,000 cash, Nay. Wow. 25,000 cash po. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sir Rafi. Thank you. Sir Rafi, idol po talaga kita. Napakalaking tulong ang binigay niyo sa amin. Napasaya mo ang nanay namin kahit na ganito ang sitwasyon niya. Ang alam po namin hindi mangyayari yung ganito. First time niya po ito na mag-celebrate ng birthday niya sa sikat na restaurant at saka yung mga kahilingan niya na ibigay niyo po. Maraming salamat at sana patuloy pa kayong tumulong sa mga kagaya namin, kagaya ni Mama na may ganitong sitwasyon. Salamat po and God bless. Thank you, Senator Rafi Tulfo. Susunod, mga bully sa MMDA, biniktima ang kasama nilang nanay na traffic auxiliary. Iyak ka nang iyak kasi. Napaiyak ka bulihin mo rin. Abangan sa pagbabalik ng kapatid mo. Them na mawala na dyan sa MMDA para hindi na sila makapambubuli. Kahit sinong ina, gagawin ng lahat para iiwas sa bullying ang kanilang anak. Pero paano kung si nanay mismo ang nabully? Ang masaklap, mismong kasamahan sa trabaho ang mga bully sa isang ahensya na hindi dapat kumukonsinti sa pangungutya at paninirang puri. Saka kaya tinopay ka. Iyak ka nang iyak kasi. Kita sa viral video na ito, ang lalaki na pangising-isi habang kinakausap ang isang babae na humagulgol sa pag-iyak. Lapit-lapit lang ng Ortigas eh. Oh, mas malayo yung Baklaran. Pag hindi ka umayos, sa Shelter 2, ang susunod mong lilipatan, Shelter 3. Ano, Baklaran at Cross Boulevard yun. O, sige. Nangyari ito sa mismong tanggapan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Ortigas. Ang mga nasa video, mga tauhan mismo ng MMDA, sina Roldan Aban, Head Deputy ng Bike Lane Program Office, at si Milka Humalon, Traffic Auxiliary ng MMDA. Pero ano nga bang kwento sa likod ng video na ito? Ang panukala ni General Torre, bike to work.
So, ang sabi nila, kailangan daw namin mag-bike from home to work. Ako, hindi ko kaya yun. Sabi ko, ay lalabas ako kasi ayaw ko na ulit mangyari yung na-stroke ako. Deputy namin yan si Sir Aban. Pumunta ako sa kanya. Kung pwede, palipat na ako sa monumento. Sa isa naming MBRS doon. Nakikiusap ako na ilipat kasi hirap nga. Kaya nga sabi ko kay Sir Aban, doon mo pa ako nilagay sa Ortigas nandun yung mga bully. Hindi na bago si Nanay Milka sa trabaho, pero halos kakadistino lang niya sa Ortigas. Araw-araw, mahaba-haba ang biyahe papasok sa kanyang bagong assignment. Sa kabila nito, nagtiyaga si Nanay Milka dahil kailangan niyang maghanap buhay. Ang 655 na kinikita ko, ginagastos sa bahay, ilaw, pangkain namin, tsaka pamasahe, baon ng mga anak ko. Kaya minsan kapos ako, wala pang bahay, tubig. Kasi magkano lang natitira. Kung maaari nga, hindi talaga ako nag-a-absent. Kasi nga, no work, no pay kami. Yun nga lang, hindi niya inaasahan na may mga mapang-asal siyang katrabaho. Hindi ka kausapin, tapos parang nag-uumpukan, pag nandyan ka, nagpupulasan. Sobrang naano talaga ako na dagdag stress. Stress ka naman dito sa bahay kung paano yung pang-araw-araw mo. Dagdagan pa ng makasama mo na gano'n. Sinubukan silang pagpasensyahan ni Nanay Milka, pero umabot na sa sukdulan. Kaya dumulog na siya sa kanyang supervisor na si Roldan. Subalit, imbis na tulong, eto pang isinagot sa kanya. Iyak ka kasi na iyak eh. Pag pinuli ka ng mga yon, kuliin mo rin. Hindi mo madadaan sa iyak-iyak mo, kaya umayos ka. Ano mo nangyari sa iyak-iyak mo? Taas-taas ng gasolina. Alam mo ba kung magkano na presyo ng gasolina ngayon? 160 per liter. Mas malaki ang problema ng buong Pilipinas kaysa sa problema mo. Ang bisor na dapat sana'y aayos sa gulo, bahagi rin pala ito ng problema. Porque deputy ka, may katungkulan ka, may karapatan kang ganyanin mo ako. Maliit na nga, lalo mo pang pinaliit. Ano kung nalamdaman yun nung nalaman mo? Nagalit kasi parang pinahiya niya ako eh. Imbis na private namin yun na usapan. Gigil na gigil si Heidi nang malaman ng naranasan ng kanyang ina sa trabaho. Hindi na niya napigilang i-post ito sa social media. Maraming netizens ang nanggagalaiti na tinadtad ng tag ang video sa inyong lingkod. Pagkakita ko na yung nanay ko yung dito, na-hurt po ako. Pagkakita ko po nun, breakdown talaga as in. Like, sabi ko, bakit nila ginaganito si mama? Ang unang pumasok sa isip ko, deputy pala ito, ba't ginaganito ka? Ang nakakainis po, head siya. Dapat alam niya po kung paano po mag-handle ng mga tao niya. Bakit di niya aksyonan? Hindi ko papalampasin yung ganun ginawa niya. Kasi kaya sabi ko, sige, ipopost ko na lang to para magtanda siya, para dumating sa kinauukulan. Dahil dito, personal ko nang inalam sa kanila ang buong kwento. Anong klaseng pambubuli ginagawa po sa inyo ng mga kasama mo doon? Parang niloloko lang ako. Kunwari may naghahanap sa akin, tapos pag lumabas ako wala, tapos nagtatawanan. Yun pong sa akin. Pinagtitipan kayo, bullying ang tawag doon. Pinagtatawanan kayo. So palagi nangyari po yung dumating yung time na hindi nyo na kaya, nagsumbong na kayo, which is tama lang sa immediate supervisor. Opo, nagsabi po ako sa kanya na kung pwede po, ilipat na lang ako ng mas malapit sa amin na para one ride lang. Kasi ang layo po ng Ortigas. Ayaw niya po. Pagod ka na nga, tapos pag sa office, bubulihin ka pa. Opo. Sa biyahe. Now, sino po nag-upload ng video? Ang una po, si Sir po, in-upload niya sa GC. Siya mismo? Opo, kaya pinagtatawanan ako sa GC po. Oh, Yung nakita po ng anak ko, Kayo pinost po niya po. nakita? Pinost niya po sa social media na sana po mabigyan ng yung ginawa sa akin. bastos ng pikon ako sobrang pikon ko ngayon. Grabe yun, nakita ko sa video Biktima kayo ng pambubuli sa halip na kaawaan kahit imbestigahan yung inyong sumbong at yung mga ng bully, parusahan. Kayo pa po ang sinisisit, kinuputya. Napakabastos naman yung boss nyong yon. Pero, etong malupit. Pa-chill-chill lang ito ngayon dahil nagbabakasyon. Ang alam ko po kasi, nung narinig si Mr. Aba, nag-file kaagad siya ng leave at umuwi ng probinsya. So paano yan? Live with pay?
I will ask the HR kung ano po yung status. Pag-aralan nyo, sir, kasi nakakapikon, sir, nakakapikon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na meron talaga siyang ginawang kabalastugan at maling-mali. The video will not lie. And then, it's so very convenient for him na iwasan yung kanyang ginawang gusot at magpalamig sa probinsya sa ngalan ng tinatawag niyang leave of absence, and then kumukubra pa rin siya ng pera mula sa kanyang sweldo sa MMDA. Mukhang hindi ata tama yun, sir. Ang iba pang nambuli kay Nanay Milka, walang paramdam. Hindi lang dapat itong si Aban ang maimbestigahan at masibak. Gusto ko masibak din itong mga nambuli kay Miss Milka, sila Trillanes Inco, Aaron Turao. Sir, itong si Inco at saka si Turao, kasama ho dapat to sa Marilib while being investigated. And I want them na mawala na dyan sa MMDA para hindi na sila makapambubuli. Ayoko dyan sa MMDA na mayroong mga nambubuli ng kapwa nila mga worker. Dahil dito, agad nagsagawa ng hearing sa reklamo ni Nanay Milka. Wala nang nagawa si Roldan kundi harapin ang sumbong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya makangisi-ngisi. Yun, ang hingi ng sorry sa amin si Sir Aban. Wala talaga sa puso niya na nagsosorry siya sa ginawa niya. Di ko po narinig na, pasensya na, binidyohan kita, pinagtawanan kita. Wala po eh. Parang sabi niya, sorry, nagpapakumbaba ako kung ano man yun. Pero kilala mo naman ako eh. Umiyak nga po rin yung deputy doon. Gumagano'n siya ng luwa niya kasi alam na niyang hindi namin siya patatawarin. Ang tanong, magpapatawad ba si Nanay Milka? O maninindigan siya sa hustisya? Eh kung kayo kaya, pagpalitin natin na kayong sa lugar ko, anong gagawin niyo? Tapos makita ng anak niyo na ginaganyan kayo. Kahit sinong anak, manggagalaiti pag nangyari ito sa kanilang ina. Kaya naman, sisiguraduhin namin na may kalalagyan ang mga bully na ito sa pagbabalik ng kapatid mo. Ehemplo dapat ng disiplina sa kalsada at sa komunidad ang mga opisyal at kawani ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kung sila mismo nang bubuli ng kanilang mga kasamahan, lalo pang isang ginang, hindi na ito naayon sa kanilang mandato. Dapat merong mapanagot. Pamilya man o kaibigan, isa ang pagkakakilala kay Nanay Milka. Masipag at talagang nagsisikap sa kanyang mga tungkulin. Si mama lang mag-isa talaga yung nagpo-provide. Si mama po, kahit ano pong trabaho, ginagrab niya para po sa amin magkakapatid. Iyak kasi. Kaya hindi nila lubos maisip na mabubuli ang kanilang ina sa trabaho. Sabi niyo po palagi na may mga kaibigan siya, mababait naman daw yung mga kasamahan niya. And hindi naman po kasi siya nagbabadmouth sa mga kasamahan niya, kaya akala ko okay siya doon. Itinuturing na kritikal na issue ang bullying, hindi lamang sa mga paaralan, kundi maging sa mga opisina. Labis itong nakaka-apekto, hindi lamang sa mismong tao, kundi sa pagiging produktibo ng kumpanya o ahensya. Paulit-ulit ng pananalita para sa ganun yung parang idinidiin na napakaliit mong tao, parang wala kang karapatan and everything. Maaring sabihin ng iba na paano magiging bullyingan kasi hindi naman repetitive yung act. Pero actually yung paulit-ulit na ginagawa niyang pananalita na ganun na kahit na isang beses lang nangyari siya, it can be a form of bullying. Unang-una, pag yung isang tao na apektuhan dito sa mga sinabi niya. Pangalawa, magkukos ito ng yung mga possibility na stress after na nangyari yon. And eventually, yung nakita na sa sobrang naging emotional siya, tapos hinimatay siya doon, it can really be said na hindi lang ito pambubuli. Talagang nag-gaslight pa siya kasi nagkaroon siya ng confusion na nawalan siya ng tiwala sa sarili niya para ipaglaban kung ano man yung gusto niya sabihin doon sa kanyang supervisor. May mga batas tayo kontra sa workplace bullying and harassment, gaya ng Safe Spaces Act, Labor Code of the Philippines, at ang panuntunan ng Civil Service Commission. At bilang isang ahensya na nangangasiwa sa kaayusan ng mga kalsada at mga pampublikong lugar sa Metro Manila,
napaka-importante ng MMDA ang maging ehemplo ng matibay na pulisiya kontra bullying. Hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi pati sa loob ng kanilang mismong tanggapan. Kaya naman, sisikapin namin na may kalalagyan ng mga nambuli kay Nanay Milka. Pero gusto ko po masibak tong ungas na ito at kung pwede makasuhan pa, kriminal. Ano naman yung pwede may kasong kriminal sa kanya na sa halip na kaawaan niya ito, ang ginawa, pinost pa niya, pinahiya niya itong staff niya, tao niya, pangisi-ngisi pa, marami pa mga pinagsasabi. Gusto kong masibak to sa serbisyo. Yes, Sen. Rafi, actually, ano na po. Kasi pag hindi niyo sinibak to, manggagalaiti ako sa inyo dyan sa MMDA, sir. Noted po. Since hindi siya mag-serve ng service sa MMDA for 30 days, wala siyang sweldo. Formal charge was already served and nasa legal department na yan. Then, magkakaroon ho ng final resolution and decision po ang ating legal department relating to this particular case. Ngayon, sa tulong ng aming team, napagbigyan na rin ang kahiligan ni Nanay Milka ang mailipat siya ng ibang duty. Ang Iris Restaurant po ay nagsaserve ng mga lutong bahay since 2023. Wina-welcome po namin ang family ni Nanay Milka para sa kanilang family. Nagpaabot na rin kami ng karagdagan tulong sa kanila. So, para po kay Jonica, meron din pong regalo yung Taliba Marketing. Labas mo. At nabalitaan po namin graduating student na si Heidi. So, tanggapin niyo po yung halagang ito para makatulong sa mga fees pagdating ng 4th year. Senator Rafi, maraming salamat sa binigay niyo sa amin. Pasalamat ako dahil na nasagot yung mga gamit ng anak ko ngayong pasukan. Sa pag-aaral ni Heidi, sinagot din ni Sir Rafi. Maraming salamat po. Thank you po. Sabi nga nila, iba ang tatag ng isang ina. Sa harap man ng pangungutya, panghusga, maging ng masahelang lagay ng kalusugan. Kaya sa lahat ng responsableng nanay, ina, mami, pati na ng mga lola, saludo kami sa inyo. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.